Yon! What's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan ng aking YouTube, Facebook at saka TikTok, alam niyo na po yung dapat ninyong gagawin, which is sapat na po yan para mas lalo pa tayong magaganahan. Okay? So ito mga utol, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito ay kaya may bumabalik na lalaki dahil sa gawain na ito. Okay? So ano nga ba yung gawain na ito? Na kung napapansin ninyo, bakit may mga lalaki talagang bumabalik? Na humihingi pa ng second chance, ng pangalawang pagkakataon, na magsimula ulit sa panibago. Yes, dahil po sa gawain na ito. Ito mga utol may sasabihin ako dito mamaya na mas pinaka-importante sa lahat-lahat na inilagay natin sa pinakahuli. Pero hindi rin ito tatalab kung yun lang po yung gagawin mo, yung sa pinakahuli. Na kailangan talaga ay may gagawin ka. Sana ito step by step or isa-isahin natin, which is dahilan na kung bakit bumabalik yung isang lalaki. So ito mga utol huwag na nating papatagalin pa. Una sa lahat ay minahal ng totoo. Okay? Ang tanong, minamahal mo ba siya ng totoo? Yes. Kung masasagot mo ito utol sa iyong sarili na yes Kuya Kiko, minamahal ko siya ng totoo. Okay? So, magandang gawain po yan na for sure magsisisi at saka manghihinayang yung isang lalaki once na iniwan ka. Kapag nagmahal ka ng totoo utol, siguraduhin mo na ito'y walang halong biro, walang halong kasinungalingan, na dapat ay totoo ka. Kaya nga naisabi natin dito ay dapat minahal mo siya ng totoo or mamahalin mo ng totoo. Okay? So yon, and then ito, yung pangalawa pa natin ay maasikaso. Okay? Tatanungin ko kayo ulit, maasikaso ka ba, utol? Kasi for me, based on my experience, sa aking pananaw sa ibang babae, na may mangilan-ngilan na rin na dumaan sa aking buhay na ilang babae na. So ito isisiwalat ko lang sa inyo na meron talagang babae na hindi marunong mag-asikaso. Kahit sabihin natin na maasikaso siya pero hindi marunong. Hindi marunong magluto, walang alam sa gawaing bahay, na kung minsan is meron ding tamad na babae na naghahanap lang ng mayayaman na lalaki. And then naghihintay na lang na bibili na lang sa labas or palaging take out na lang sa mga pagkain. Sa ganitong gawain kasi utol at talagang maecho pera ka at saka hindi ka nababalikan ng partner mong lalaki. Kasi kahit mapagmahal ka man ay hindi ka makitaan ng isang lalaki na wife material. Dahil isa lang din yung papasok sa isipan ng lalaki na uy, ito ba yung magiging nanay ng mga anak ko balang araw? Hindi nga marunong magluto At saka yung bahay namin, hindi niya malang nalilinis. Na hindi niya rin ginagawa yung parte niya bilang isang babae or bilang isang partner na babae. Yes, utol. So importante po ito na for sure babalikan ka ng partner mong lalaki kapag minahal mo siya ng totoo at ikaw ay isang maasikaso na babae. Okay? And then ito, yung pangatlo natin is independent woman. Okay? Tatanungin ko kayo ulit, independent woman ka ba? So ngayon, paano mo ito masasabi? Yes, Kuya Kiko, independent woman ako. Actually, marami rin talagang babae na nagsasabi ng ganito. Pero, kung titignan utol is, halata namang nakasandal lang sa isang lalaki or sasandal lang sa isang lalaki. Wala nga trabaho, wala nga source of income, panay paluho, puro paselos, puro painggit. Yes. Kapag independent woman ka utol, dapat matigas na ang iyong puso. At saka may direksyon ka sa goal mo sa buhay. Or may direksyon din yung buhay mo talaga. Na hindi ka nakasandal lang sa kahit kani-kaninong tao. Pati yung decisions mo, dapat ay may sarili ka ring paninindigan utol. Dahil napaka-importante po nito. Na once na ikaw ay independent woman, may sarili kang source of income. Yes, hindi ka sumasandal sa partner mong lalaki. Na may sarili ka ring desisyon. Talagang magugustuhan ka ng lalaki utol. Lalong-lalo na kapag nagmamahal ka ng tapat at saka totoo at saka magaling mag-asikaso. Okay? So yon.
And then ito na, yung pinakahuli sa lahat, na ito talaga yung pinaka-importante. Na once na kung nagawa mo na ito lahat-lahat, at saka kung ganito ka klaseng babae, na which is marunong kumalas at hindi na nagparamdam. Yes, dito na rin papasok yung law of attraction na sinasabi natin. Kasi kung mapagmahal ka man ng tapat at saka totoo, magaling ka mag-asikaso, and then independent woman ka. So ngayon, once na niloko ka or may nagawang kasalanan or malaking kasalanan yung partner mong lalaki sa'yo, and then ginawa mo yung bagay na ito utol, na umatras ka, na marunong kang umatras talaga, ay talagang hanap-hanapin ka ng partner mong lalaki. Na for sure talaga utol, maaapakan mo yung ego niya, na mas lalo siyang maa-attract sa'yo. Unlike sa minahal mo nga siya ng totoo, marunong ka mag-asikaso, independent woman ka, pero kung sa oras na ikaw ay niloko or may nagawa siyang kasalanan sa'yo and then still nandyan ka pa, ikaw pa yung naghahabol, mawawalan po ng silbi yung lahat ng yun. Mawawalan po ng bisa, kumbaga. Kahit gaano ka kapagmahal, kahit gaano ka marunong nga mag-asikaso, yes, once na ikaw ay naghahabol utol, wala. Mawawalan lang din ng respeto yung partner mong lalaki sa'yo, na isa pa itong dahilan na hindi ka na talaga niya babalikan. Yes, dahil ikaw din mismo ay pinapahiwatig mo na hindi mo rin nire-respeto yung sarili mo, na kahit siya na yung may mali, ikaw pa itong naghahabol. Okay? So yun po yung pinaka-importante sa lahat-lahat utol, yung marunong ka talagang umatras, yung marunong kang umaray, yung marunong kang magrespeto sa iyong sarili. Okay? So yun po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and tabush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi